Hello, maayong adlaw sa inyong tanano, mga brothers and sisters in Christ. Sa mga naghulat sa ako ang videos, salamat kayo sa inyong paghulat, no? And then, last nato nga video na human nato ang the doctrine of salvation, no? Dito na ako gisaysay tanan ang regarding sa kaluwasan. So karon diri ta proceed sa ato ang ikaduha nato nga lesson. So ato ang first nato nga lesson is the doctrine of salvation. So karon ato ikaduha nga lesson is the doctrine of eternal security. Tami ka Brad, unsa nang the doctrine of eternal security? Mauni siya ang doktrina sa walay katapusan nga kasiguraduhan. Kung luwas ka din ang Kristo, kung bag-o pa ka naluwas dinak ang Kristo, kini nga video is para ni sa imua kay ato aning tun-aning eternal security. Now, after a person gets saved, the most pressing question that will come to mind is, can I ever lose my salvation? This question can only be answered by God's eternal truth and not by man's opinion. The following lesson contains 7 points in God's Word proving that a person who truly receives Christ can never lose his salvation regardless of his actions or circumstances. Now, uman ang tao nga naluwas dinha kang Ginoong Hesus Kristo, syempre mabutang sa ato ang hunahuna nga mawala ba ka ang kaluwasan? So, sa uban moingon sila ang pagtulon-an sa uban na mawala daw kuno ang kaluwasan, but as a real Bible believers in Jesus Christ, we believe na ang kaluwasan is pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo ug dili na siya mawala. As a Bible believers, mao na ang ato ang belief. But ako'y pito ka buok punto diani. So mao ni ang ato ang tun-an karon. But kani nga pangutana, can I ever lose my salvation? Dili ko makahatag og tubag-an na apan atong patubagon is mao ang pulong sa Dios. So now, number 1 is salvation is forever, not a little while. So sa ato pa, ang kaluwasan nga atong nadawat kang Ginoong Hesus Kristo is forever, hangtod sa kahangturan ug dili lamang ni sa diyutay nga panahon. Apan ingon sa pulong sa Ginoo sa John chapter 3 verse 16, for whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo na si bisan kinsa nagatuo dinha kaniya, siya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. According to John chapter 5 verse 24 says, he that hath heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. And Romans chapter 6 verse 23 says, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So kung imong napansin ang word na everlasting life and eternal life, so pasabot ang ato ang kaluwasan na nasa atuwa is eternal. So pasabot walay katapusan. And notice how the words eternal and everlasting occur and over and over. God's salvation is without end and enduring forever. Just as surely as God will always exist, He is eternal. The salvation of a child of God will always exist as well. It is eternal. So atong hinumduman, as anak ta sa Dios, ang atuang kaluwasan is eternal. So pasabot, ang Dios mo'y naghawid sa atuang kaluwasan, dili kita. Kay kung kita maghawid sa atong kaluwasan, mawala gyud kay kita naman ta sa flesh, makabuhat man tag sala. So mas maayo na ang maghawid sa atong kaluwasan mao ang Dios, kay ang Dios perfect man, di man makasalang Dios, whereas kita nga tao wicked man ni ang ato ang flesh. Sumubuhat yun siya ug dili matarong. Now, number 2 nato nga point is salvation is a birth, unchangeable. Now, according to John chapter 1 verse 12 through 13 says, but as many as receive him,
to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, atong hinumduman na ingon ang pulong sa Ginoo sa kadaghanan naming dawat dina kaniya, sila gitagaan o gahom na mahimong anak sa Dios. Kung ikaw ming dawat kang Ginoo Jesus Kristo as Lord and personal nimo nga manluluwas, gitagaan ka sa Dios o gahom na mahimong anak sa Dios. Amen? And receiving Christ makes one a born again. John chapter 3 verse 3. Child of God. Just as you can't change or reverse the fact of your physical birth, even so it is possible to change the fact of your spiritual birth in Christ. However, just as a child can be a bad child deserving of correction, as believers we can disappoint and anger our Heavenly Father. We should therefore live right not to stay saved, but to stay in fellowship with Him, so that we do not have the encounter of His painful spankings. So, ang ikaduha nga itong punto, salvation is a birth. So, pasabot, ang kaluwasan is ikaduha nato nga pagkatao. So, ang una nato na pagkatao is natao ta fleshly, mingagi ta sa tangguangkan sa tuwang ginikanan. But my point right here is kinahanglan ka matao pag-usab, which is in spiritual way. Muna, salvation is a birth. Ako, natao ko, ikadua. Pinakauna nga natao ko, niyagi ko sa tangguangkan sa sa kong mama. So, mo ni na form og flesh. But, ang ikadua na ko na pagkatao, maunang tao ko, spiritually, nga na-born again ko, nga naluwas ko, pinaagi kang Ginoong Jesus Kristo. Kay nga naman, nga nung natao man ko ikadua, tungod, dawat ko kang Ginoong Jesus Kristo as Lord and personal Savior nako sa ako ang kalag. Tungod ako, usa ka makasala og dili ngayan sa gingharian sa Dios. So, next nato nga video, dito nato isaysay ang uban nato nga punto. O salamat sa iyong pagpaminaw and God bless.